Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo, talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo, dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino saan man sa mundo. Tara na, Global na Tayo. Muli po isang mapagpalang pagbati ngayong umagang ito ng Martes. Ikalawang araw na po tayo sa buwan ng Disyembre. Ito po ang programang Global na Tayo dito po sa inyong himpilang Radyo Pilipinas World Service. Ako po yung lingkod, Ray Sampang. Kasama pa rin natin ang ating Global na Tayo team. Kami po ay nag-aanyaya sa inyong sumubaybay sa loob ng 30 minuto ng ating programa. Pag-uusapan po natin ito pong latest pahayag mula sa sa DepDep, yung ating mga economic managers. Tayo po ay medyo nagulantang dito sa naging pahayag ni Secretary Arsenio Balisacan na outright sinasabi po ni Secretary Balisacan ng DepDep na malabo nang marating ng Pilipinas ang target na growth rate o yung GDP para po sa taong 2025 kasi po ang growth rate ng target at the start of the year, ang forecast was around 5.5 to 6 kung di ako nagkakamali, pero ngayon ang sinasabi po ng ating DepDep sa pangunahan ni Secretary Balisacan baka hindi natin maabot yun at baka nasa lower band pa tayo nung forecast ng GDP. Now, what does it mean para sa Pilipinas? Ano bang ibig sabihin nito? Anong ibig sabihin nito sa ordinaryong Pilipino sa pang-araw-araw na kabuhayan? Anong ibig sabihin nito sa pananaw ng foreign and local investors? Ano ang epekto nito sa ating ekonomiya? At siguro higit sa lahat, ano ang outlook para sa 2026? Makakabangon pa ba tayo sa susunod na taon? At anong kinakailangan nating gawin, lalo na ng ating economic managers at ng bansa upang makabangon tayo by next year, 2026. At pong yan, sasagutin kasama ang ating pong Chief Economist mula sa Rizal Commercial Banking Corporation. Walang iba kundi si Mr. Michael Ricaport. Magandang umaga, Sir Mike. Si Ray Sampang ulit ito sa programang Global na Tayo. Magandang umaga po, Mr. Ray, at sa inyong mga taga-subaybay. Nice to be back po. Thank you very much po. Thank you very much, Sir Mike, sa pagpapaunlak po sa ating programa. Alright. Sir Mike, unang-una, anong munang reaksyon nyo sa naging pahayag ni DepDep Secretary Arsenio Balisacan na hindi na makakamit ng Pilipinas ang ating growth target for 2025? Kundi po ako nagkakamali, 5.5 to 6. Correct me if I'm wrong, ang target for 2025 mukhang hindi na raw po ito maaabot. Sir Mike? Sir Mike? Sir Ray, medyo realistic naman po yung mga around 5%, posible pa naman po, no? Kasi dahil yung una, na-announce po yan pagkatapos ng yung bagyo, no? Si Tino, no, na nalasa lalo sa Visayas, no, on the southern Philippines, pati rin po to si Juan, no, Super Typhoon Juan. Kasi ganun na po yung naging trend pag may mga malalakas na weather-related disturbances na tinatawag. May mga araw na, may mga araw po na bawas yung number of days na sa trabaho, sa negosyo, hina po yung ekonomiya. Nakita naman po natin yan no third quarter. Yung series of storms, typhoons, may humabol pang earthquake no latter part of September. Humina po to 4% yung economic growth natin. That's as low as sa first quarter of 2021. Ngayon po, that's another factor, itong fourth quarter. Pero ma-offset yan kasi tuloy pa rin naman po yung Christmas holiday season. Ngayong that's the biggest spending yung seasonal increase yan. And that's also the biggest spending ng mga Pilipino. Mapa sa household yan. Tapos yung pagdating sa benta, kita ng mga maraming negosyo at maraming industriya. Isa po yan sa pinakamalaki, kundi pinakamalaking benta din nila sa loob ng isang taon. Kaya, ayan din yung, kasi tuloy na tuloy, Okay. Alright. Pero, kasi,
ng mga negosyante. Go ahead po, Sir Ray. Alright. Pero, Sir Mike, matanong ko lang, kasi, although may mga binabanggit ka na positive side tungkol dito, pero yung bang, yung pangamba at pananaw ng ordinaryo Pilipino dito sa lumabas na pahayag ni Secretary Balisacan, merong iba nagsasabi, matapang siya. He has the guts to tell the Filipino people as early as possible na hindi makakamit ang GDP. Sa tingin mo ba tama yung pananaw ng mga kababayan natin na malakas ang loob ni Secretary Balisacan to tell us the real score pagdating dito sa GDP? Opo, tama naman po yun, Sir Ray. Kasi at least transparent and honest naman po. No? Kasi looking at the math, ganun din po yung nakikita ko na mga 5% posible. Short po siya doon sa target na at least 5.5%, Sir Ray. Kasi ano yan nabawasan na po yan ang una nagpabawas po niyan yung Trump factor, no? Yung higher tariffs si Trump, yung trade war, protectionist measure. Bumagal po kasing world economy, no? Dati 6 yan, tapos naging 5.5. Ngayon, itong weather-related disturbances, tsaka, syempre, yung ngayon po, dahil nga nagkaroon po ng, di ba, anti-corruption measures and reforms, yes. No? Pabawasan yung gastusin sa, yung mga flood control projects. Pero i-repurpose naman po yan, yung pondo po nun, mapupunta naman sa social services, like sa DSWD, sa agriculture, among many other social services, no? Hindi naman entirely mawawala, pero nandun pa rin po na may pag-iingat din po sa paggastos, no? Dahil nga doon sa, yung political noise na nakita natin doon sa flood control anomalies and controversy. So, mas maingat kaysa nga naman mapunta sa korupsyon, wag na lang munang no? Parang ayun yung risk. At least we have heard naman po, Sir Ray, clear naman po, there would be this priority on governance reforms, which is also very important to further shore up confidence. Ayun ang pinakakailangan ng bansa po natin, no? Para ma-reassure din po yung mga kababayan natin at yung mga parehong local and global investors. Ganun din po yung napaka-importante po niyan, Ray. Mr. Ray, kasi yun po that would really put all things together eventually. Tsaka yun din po yung commitment din po ng ating yung economic team natin led by Executive Secretary Recto, by it came from di ba, Department of Finance, and now Department of Finance Secretary Frederick Go, na they would try to make up for the slowdown in the third quarter by way of pa-prioritize din yung ibang importanteng government spending, no? In view of the slowdown, no? Dahil nga doon sa weather-related disruption, they'll try to more than make up for that. And, yun. So, nandun naman po yun. Okay. Realistically, mga first quarter naman po yung sinet nila na timeline, as early as the first quarter, na bibilis yung economic growth to 5.5%. No? Kasi, yun po importante talaga yung on the part of the government to do the intervention measures that's necessary through increased government spending in such a way na priority pa rin yung governance, na yung mga anti-corruption measures and reforms. Kaya napaka-importante po niya, Sir Ray. Kaya nga po, kung tinignan natin yung financial markets, kahit papano, nag-improve na po yung stock market natin among 1-month highs na, no? Parang ilang beses na yung bumalik sa 6,000, no? More than 2 weeks. Sa bagay, totoo yung nabanggit mo, no? Sir Mike, bumalik na sa 6,000 level ang PSEI, pero shall we say na naka-recover na? Can we say na naka-recover na ang ating Philippine stock? Although kahapon medyo bumagsak na naman ito Medyo healthy correction naman po, Sir Ray. Bumaba, pero profit taking din kasi 2 linggo na po yan may na umaakyat nag-bottom po yan nung 5,500. That was more than 2 weeks ago, no? Okay. Sige. Pero ganito, Sir Mike. Okay. Pag hindi ba natin naabot, o sabi nga, hindi na natin maaabot yung GDP o growth target ng ating ekonomiya for 2025, ito ba ay sumasalamin doon sa spending power ng
ng Pilipino, ibig ba sabihin less na bumibili, nag-i-spend ang isang household? Tama bang assumption 'yon? Okay. Sige. Alright. I-establish lang natin yung ating communication kay Mr. Michael Ricaport, ang ating Chief Economist ng Rizal Commercial Banking Corporation. Tingnan natin kung maibabalik na. Alright. Sir Mike? Hi, Sir Ray. Yan. Okay. Can you hear me now? Okay, yes, I can hear you now. Look, Sir Mike, ito yung tanong ko bago tayo naputol. Kapag hindi ba na-meet yung economic target o yung GDP for 2025, does this mean na yung spending power ng isang household, yung paggastos ba ng isang Pilipino o ng isang pamilyang Pilipino ay hindi ganong kalakas? Ibig sabihin, less sila nag-spend, less sila bumibili. That would directly affect yung mga pinoproduce natin sa ating mga factory dahil meron ding report na medyo bumaba yung ating factory activity. Ano naman po, kasi sa pagbagal naman po ng manufacturing PMI, yung lumabas po na data kahapon, related din po sa weather disturbances yun, Sir Ray, kasi dahil that was as of November Kasi first week na November, doon po yung kay typhoon na ito po si Tino na hard hit yung lalo na Cebu, no? Tapos second week po, si Super Typhoon 1 na tinamaan lalo na yung coastal areas, no? Kaya yan po yung nagpabagal noon. Kasi ganito po, Sir Ray, pag may weather disturbances, syempre, sinususpend yung government work. Tapos sinususpend din yung ibang trabaho kahit sa pribado sektor. Wala rin pong hindi rin po makapunta sa eskwelahan yung mga estudyante. So, napakasa po yung kita, no? Yung hanap buhay. Ramdam yan ng mga negosyante natin. Siyempre, mas konti po yung benta nila. Mas konti yung kita nila sa result, no? Tapos, siyempre, kung may disruption, lalo na sa manufacturing, lalo na kung bumabagyo o bumabaha, tigil muna yung trabaho. Kaya, nag-reflect po yun, Sir Ray. Pati yung kita din po ng mga kababayan natin, yung mga manggagawa, lalo na yung mga maliliit na negosyante. Siyempre, kung wala rin sa eskwelahan yung mga bata, sa mga estudyante, o dahil wala pong pasok dahil po sa bagyo, no? Bawas din yung kita ng napakaraming mga maliliit na negosyo, transportation, yung mga tindahan na maliliit, pati yung lahat ng yung mga nagtitinda na yung kabuhayan nila, nakadugtong dito sa yung araw ng trabaho, araw ng pagpunta sa eskwelahan. Kaya natural lang po yung Sir Ray na umagal po talaga lahat. Siyempre, kaya yun po yung naging factor, no? Pero it doesn't, parang nandoon naman po yung resiliency ng Pilipino. At least ngayon, better weather conditions na ngayong so far so good ngayong December, no? Wala pa namang padating na masamang panahon. Kasi parang patapos na rin po sana ito, no? Kahit sa Southern Philippines, medyo naulan pa rin talaga pag magpapasko. And hopefully, by first quarter, tuluyan ng maganda yung weather conditions. At yung makakabawi po lahat, no? Eventually, yung economic data, magpipick up po lahat yan, Sir Ray. That's one aspect. Maybe that's the main factor, the biggest factor and catalyst. And maybe secondary to that, yung doon sa political noise, yung doon sa, siyempre, yung reduce na infrastructure spending. Nakita naman po natin yung datos, Sir Ray, no? Bumaba yung year-on-year na yung infrastructure spending natin. Understandably, gawa nga po na, dahil yung ibang pondo po muna, di ba, nirepurpose po muna, nirechannel po muna sa ibang social services, tulad na binanggit natin kanina. Yes. At maingat nga po, hawig po yan ng nakita na po natin yan. Kumbaga, noong panahon ng late former President Aquino, nangyari na po yan. Kung dahil anti-corruption din po yung priority, they would rather not spend kaysa mapunta na nga naman sa corruption. Yun po yung sacrifice po na nangyayari doon. But ngayon, this time, they'll try to rechannel the funds to social services para naman hindi masyado bumagal yung ekonomiya. But the thing is, yun po yung reality, pero kung maganda po yung governance reforms kung talaga seryosohin po yan. At nandoon naman po yung mga senyales nagtatrabaho na po, no? Okay. Yung kasuhan, yung mga kailangang kasuhan, yung parusahan, asset freeze, yung ikulong. So,
yun po, makakatulong po eventually kung seryoso po talaga yung governance reform. Alright. Sir Mike, Aangat po lahat yung ekonomiya natin. Okay. Sir Mike, matanong ko lang, ito ba isa, sa pagbagal ba ng ekonomiya like what Secretary Balisacan said, hindi nga ma-achieve yung economic growth for 2025 due to various reasons. Merong yung epekto ng kalamidad, bagyo, tapos itong issue ng corruption dahil sa mga flood control anomalies, at meron pang, of course, geopolitics sa labas ng bansa. All of this, pag pinagsama-sama, naka-apekto sa ating GDP para hindi makuha yung target. Pero dapat ba itong ikabahala ng isang pamilyang Pilipino, ng isang Juan de la Cruz? Kasi inaasahan, di ba, Sir Mike, kapag ganitong buwan ng Christmas season, Burr months, especially December, dito lumalakas yung manufacturing output, pati yung mga seasonal jobs. Hindi ba ito maapektuhan? Hindi naman po siguro, Sir Ray, lalo na kung maganda na yung panahon. Ayun po kasi, ina lang yung biggest factor natin. Kung mag-improve na yung panahon, wala na po mapansalang mga bagyo, mga baha, at hopefully wala rin yung mga earthquake, no? So, yan? Tuloy na. Tama po kayo. Yung seasonal increase sa hiring, siyempre, dagdag kita yan, dadating na yung mga bonuses. Kasi siyempre, Sir Ray, yung resilience ng mga Pilipino, kasi bukod sa local economy, yung iba, yung mga kita ng OFW, papadala na po, masaya po sila magpapapalit, no? Oo nga. Kasi, although yung peso, lumalakas na unti-unti, 58.49, gano'n na lang ngayon, 58.40s, no? Yan, more than a month ago, nag-high ng 59.26 on October 29, no? So, dahil yan, ramdam na po, parang tuloy na tuloy yung Christmas spending, maganda na magpapalit. They're more than yung mga OFWs, mga dollar earners natin, exporter. Siyempre, bonuses sa mga 13-month pay sa mga mga empleyado nila. So, nagpapapalit na rin silang dollar. Yung mga turista, magdadatingan yan for the holiday season. Both yung mga balikbayan, pati yung mga foreign tourists din na gusto magpasko dito. Yung mga foreign investors din na, maganda yung palitan. Kung ito na po yung time na medyo attractive, no? Kasi pag papalapit yung Pasko, lalo na within a week before Christmas, lalo po mag-appreciate yung peso. So, yung ang punta po doon, Sir Ray, yan tuloy na tuloy. Bukod doon, syempre, yung BPO revenues, no? Kasi $40 billion din yan. Pareho doon sa Yes. Or $40 billion per year. Yan po, karamihan po ng gastusin. Yung seasonal increase, the highest spending pag kapaskuhan po talaga, no? At syempre, yung tourism business, that's $13 billion per year. Ang employment data naman po natin, Sir Ray, decent naman, no? Still among the strongest in 20 years, yung unemployment rate at around 3.8%, no? Alright. That's the best since revised record started in 2005, in 20 years ago. Kaya tuloy na tuloy po yan yung, syempre, demand supply, marami pong binibigyan na 13-month pay, mga Christmas bonus, so kagastos po sila, mamimili, pang tsepuena, pang regalo, at magta-travel, uwi sa kanilang probinsya. Tuloy na tuloy po yan, Sir Ray. No? Maganda pa po yung weather, no? Kaya maganda po talagang fourth quarter, talagang recovery mode, no? Alright. At least 5% economic growth. Pero pag in-average po natin yan, Sir Ray, 5%. Pero nandun po yung resilience kasi yun po yung feedback ng mga business groups natin, yung mga negosyante natin all over the Philippines as I go around the regions and around the country. Nandun po yung resilience eh. Ramdam po talaga yun. Sir Mike, ngayong buwang ito ng December is, I think, Filipino Overseas Month. Okay? Filipino Overseas Month is December. Dito binibigyan pahalaga ang ating mga OFWs at ang Filipino diaspora. Siyempre, hindi mo maalis yung tulad nga na nabanggit mo, no, yung mga remittances. And alam naman nating lahat, especially yung mga talaga nakatutok dito sa mga economic performance, mga economic factors na nagbibigay ng sigla pa sa ating ekonomiya in times of financial crisis, lalo na, yung mga remittances ng ating mga OFWs. So, how big is a role ang ating OFW remittances para maiangat natin despite this hindi makamit ang GDP target? What is the role of the remittances mula sa mga OFWs natin? Malaki po yun, Sir Ray. Kasi unang-una, yung datos po
$40 billion per year yung OFW remittances. That's the fourth largest in the world, yung Pilipinas, pagdating sa remittances. No? After India, Mexico, and China. Tapos, number 4 po tayo. Tapos, we're the biggest source of nurses, at least 20% sa buong mundo. In an aging population, syempre, kailangan po yung nurses at iba pa pong medical workers, no? Dinideploy po yan sa overseas, no? Kasi nandoon po talaga yung demand sa mga host countries, sa US, sa Europe, sa Japan, and lalo yung mga developed countries with aging population, no? Tapos, ito yung seafarers, yung mga nagbabarko. We're also number 1 in the world, at least 20 to 25%. Kausap ko nga rin po yung mga taga-maritime industry. Sabi nila, baka nga muli, baka as high as 40 to 50% ng total seafarers sa buong mundo galing sa Pilipinas, and relatively higher paying jobs po yan, no? Kaya sila po yung dadala na sigla, no? Kumbaga, nandun yung resilience, no? Tuloy-tuloy parang, kasi yung mga Filipinos around the world, sila yung mga frontliners, sila yung backbone na rin ng ekonomiya ng mga host countries dahil aging population, no? Kailangan ng talento, ng labor, in an aging population. Bata po kasi yung average population natin, below 25 years old yung average age. So, we're number 12 in the world sa population, more than 114 million Filipinos. Kaya, yun nga yung for the longest time. Ay nga po yung saying, no? Kung maalala niyo yung parang yung dating commercial na sapatos, sabi, Filipinos they're everywhere. Diba? Yeah. Kayo around the world. They're Tama, everywhere. tama. Meron pong commercial dati na gano'n. Ayun ang mga Pilipino. Kaya, yung resilience, Sir Ray, yung kakaiba sa atin, yun na wala sa ibang bansa basta-basta. Yan. Ayun yung competitive advantage natin. At they support consumer spending. Consumer spending is 73% of our economy. And they account for remittances. That's about 10% of the economy. And they support about half of the population, more or less, kasi kung isama mo yung pamilya, yung dependents, about almost, kasi kung 10% sila ng populasyon din natin, and kung may dependent yan na between mga 2 to 4, about half of the population, directly and indirectly, nasusuportahan ng mga OFWs. Alright, Sir Mike, so okay, after all that is being said and done, lahat na ginawa ng ating mga economic managers, para makamit itong target gross domestic product or strength paglago ng ating ekonomiya despite all of these challenges, pero ano pa ang nakikita mo sa pagsampa ng 2026 next year? Do we see a ray of hope, a light at the end of the tunnel para tuluyan na tayong makabangon dito sa naranasan natin sa 2025? What will it take para makaalpas tayo, makabangon tayo, maibalik natin muli ang sigla ng ating ekonomiya? Number 1 po, Sir Ray, yung Okay, sige. Kasi kailangan medyo to kailangan maging optimistic tayo, di ba? We need to be optimistic. We need motivation at for us to push forward. Okay, balik natin si Sir Mike. Sir Mike? Opo, Sir Ray. Parang hopefully things would be much better next year kasi yung weather conditions, no, lalo na early part of next year, summer season po natin yan. Wala naman po yung mga mapinsala, mga bagyo. So, recovery mode. Pati rin po yung sinabi ng economic team natin, lalo na yung binanggit din already, sinabi ni Executive Secretary Recto, yung priority sa pag-improve ng yung mga governance reforms, no? Yun po, importante po yan. Ayun ang hinihintay ng lahat, no? Kaya nga po, at least nagre-reflect na sa financial markets natin, among 1-month highs na yung markets natin, yung stock market, among the highest is October 23 already. Ganun din po yung peso natin, among the strongest in more than a month since October 22. So, hopefully we have seen the worst and nasa tamang direksyon na tayo. Kung nakikita naman natin yung progress, no? Yung progress din na ayusin yung when it comes to yung mga yung mga kailangan parusahan doon po sa mga anomalies related to the flood control projects among many other issues. And yun po importante kasi ayun na lang po yung missing element na yun po yung talaga yung magbuboost ng moral, magbuboost din po yan ng kumpiyansa at confidence both
ng local investors and international investors. Kaya that's the missing element po, Sir Ray. Malaking bagay po yan, no? Syempre, kailangan din to make up for yung syempre may konting underspending nitong taon na ito. Okay. Yes. All right. Sa controversy. So more spending on infrastructure na yun nga i-assure na nandoon yung anti-corruption measures and reforms as well na hindi malulusutan when it comes to corruption, no? It's really good governance, no choice but to really move into that, no? At pakita natin yan na naging prosperous po yung bansa natin. May naging track record na po tayo 10 to 15 years ago. Kung sineryoso po talaga lahat yan, lalago yung ekonomiya. From 2012 to 2019, no, yun po yung priority, at least 6% yung growth ng ating economy. Alright, Tapos, Sir Mike, kahit may Yolanda po noon. Sir Mike, last question lang. Last question na lang. How do we now compare, now that ika nga hindi natin nakamit o hindi natin makakamit yung targeted economic strength o economic growth o GDP natin, how do we now compare with our Southeast Asian nations? For example, Cambodia, Myanmar, Indonesia, Malaysia, even Japan or South Korea. How do we compare with them now? Sir, the Philippines is still among the fastest growing economies. Kahit yung 5% na average yung first 3 quarters at pagpalagay natin, malapit-lapit po doon yung average this year. The Philippines is still among the fastest growing economies, no? Kahit pa paano, no? Compared to sa karamihan ng mga neighboring countries natin sa Asia at ASEAN. Pero there's still promise, no? Kasi maganda yung demographics natin, no? Bata yung populasyon, less than 25 years old, di ba? We have the 12th largest population. Imagine niyo po, working age may kalahati po ng populasyon natin, more than 50 million Filipinos. Kung talagang, that's why yung yung biggest equalizer, of course, is education. At yun naman na tinutunan ng pansin. Marami po kasing umaangat na kababayan natin nabigyan silang pagkakataon, no, when it comes to it's the biggest equalizer, education and also technology. Using the best technology right now, that would really expedite yung progress ng bansa natin. Lalo na ngayon, mas digitized na po yung mundo, no? At kaya yun po yung yun po talaga yung pinupundasyonan po kasi yung bansa natin, Sir Ray. Maaring, hopefully, ito na yung worst, yung 4% ng third quarter. Next year, mabilis-bilis na po yan. At least mga 5.5% to 6% next year. That's possible. Okay. No? Dahil combining all those factors. At of course, what would really together, pag sinoryoso po yung governance reform, yung anti-corruption measures and reform, talagang lilipad po ang ekonomiya natin. Bubulusok. Talagang mag-improve po yan ng todo-todo, Sir Ray. Nagre-reflect na po sa financial market. It's where steps in the right direction already. No? Yun na lang, it's a matter of alam naman po nila yung ginagawa din nila. Nasa tamang landas po tayo, direction. It's really a matter of pushing it further and sustaining it, Sir Ray. Kaya napaka-importante po niyan. Talagang uunlad po talaga yung bansa natin kung maayos po yung to really elevate and level up our governance standards kasi tatangkilikin po tayo ng buong mundo, Sir Ray. Lalo na global investors na maglilika na maraming trabaho. At yung, siyempre, yung financial markets natin, dadami rin po yung wealth effects po niyan. At yung kabuhayan din natin, siyempre, yung mga investors nagdadala yan ng trabaho, nagdadala rin ng mga business opportunities. At siyempre, yung kumpiyansa ng ating mga kababayan din, starting from us, kung may higher confidence, and higher, mas confident, yung kita, yung kabuhayan, yung benta, yung sales, no? Kung lahat yan magpipick up and hopefully combined with better weather condition, tapos yung catching up spending, kung ano man yung na-miss out last year. So, siyempre, government spending is also very important. That's one of the growth drivers, no? Dahil nga po nakasalalay yan, naka-anchor po yan, naka-ankla yan sa magandang governance standard. So, talagang, no choice but to really go through that mode, Unlad po yung, there's great promise, kung siseryosohin po talaga lahat ng reform measures po na yan, Sir. Alright. With that, Sir Mike, with that very, very optimistic outlook for our year 2026, maraming salamat sa iyo.
Kahit napakaswerte namin at lagi ka naming nakakapanayam dito sa ating programa at sa ating himpilang Radyo Pilipinas World Service. Because from you, we get our hope. We get the strength that we need to push. Sabi mo nga, push forward and aspire for a better life sa susunod na 2026. Maraming salamat, Sir Mike. Opo, maraming salamat din po, Sir Ray, at sa inyong mga taga-subaybay. Magandang umaga po. Ang ating pong Chief Economist mula sa Rizal Commercial Banking Corporation, Mr. Michael Ricafort. Diyan po tayo nagtatapos. Ano po yung ating programa para sa edisyong ito ng Global na Tayo. Although, well, of course, marami po ang nangangamba. Yeah, we'll call a spade. Ano, di ba? Marami nangangamba na ito nga pong naging pahayag ni Secretary Balisacan ng ating DepDep. Isa po si Secretary Balisacan sa ating mga major economic managers. Ano po? Nagsabi nga po, outright, sinabi na niya, hindi na siya nagpatumpik-tumpik pa. He told the Filipino people the truth. Yun ang kinakailangan kasi natin ngayon, di ba? Sa mga panahong ito, yung katotohanan. Ika nga may kasabihan sa English, the truth will set us free. So, sinabi na ni Secretary Balisacan na the Philippines will not meet its growth target for 2026. For 2025, I'm sorry, para sa taong ito. Ang growth target kasi is between 5.5 to 6%. Hindi na po ito mamimit. Baka nasa 5 na lang. Sabi nga nung iba, if worst comes to worst, baka nasa 4. Ano po ang growth target natin? Dahil nga po sa napakaraming factors. Unang-una, factors ng kalamidad, bagyo rito, bagyo ron. Alam niyo naman yan, saksi naman kayo. Lagi nating nire-report yan sa Radyo Pilipinas World Service, sa inyong mga overseas Filipino workers sa ating Filipino diaspora, maging dito sa ating mga kababayan sa loob ng bansa. Lagi nating hanggat maaari, binibigay namin sa inyo yung mga impormasyon tungkol sa bagyo, kalamidad, lindol, flash flood na nakakaapekto sa ating agrikultura, sa ating kabuhayan, sa ating infrastruktura, sa ating mga trabaho. Isa po yan sa mga naging crucial factors. And of course, isa rin sa naging crucial factor yung pong flood control anomalies, yung corruption sa likod nito, mga flood control anomalies na ito na kinasasangkutan ng mga opisyal ng gobyerno at mga mambabatas, di po ba? Hanggang ngayon, patuloy pa rin po yan. Okay? Although may mga nakulong na, tulad ng pinangako ng Pangulong Marcos Jr. na bago magpasko, may mga makukulong, may mga nakulong na nga po. Yung iba po nasa CIDG. Nasa CIDG na, nakakulong na yung iba. Pero meron pang mga malalaking isda na nasa labas ng bansa, tulad ni Saldico. Okay? Na hanggang ngayon, hindi pa mapauwi-uwi. At may usap-usapan pa, may nabanggit nga na baka ito ay nag-i-stay sa bansang Portugal. Okay? Na may hawak na Portuguese passport. Kaya maski i-cancel mo yung passport niya, yung Philippine passport niya, hanggat meron siyang Portuguese passport, meron siyang legal na basehan na mag-stay sa Portugal. Okay? So, yun ang aalamin pa natin. Yung kaso, yung pagtutok natin dito kay Saldico is an ongoing or running development. So, patuloy pa rin naman pong ginagawa ng paraan ng pamahalaan na mapauwi itong si Saldico. Bakit ito nabanggit yun? Kasi nga naka-apekto po yung mga usapin na yan sa flood control projects, sa mga corruption anomalies, sa perception, pananaw, at kumpiyansa ng ating mga investors, both local and foreign. Isa po yan sa mga naging dahilan. Alright? Isama mo na yung mga sunod-sunod na mga rally. Although sinasabi ko naman po, hindi naman po masamang mag-rally. Walang masamang mag-rally, walang masama sa pagbo-voice out, pagbo-voice out nyo ng inyong mga saloobin, pagkontra nyo, pagpapakita ninyo ng hindi disgusto sa mga nangyayari, particular, lalo na kung nakaka-apekto sa pang-araw-araw na kabuhayan at kalayaan natin bilang isang democratic country. It's fine. Kaya lang siyempre, iba rin po yung pananaw para sa mga investors, lalo na ng mga foreign investors, kaya nakaka-apekto rin po yan. And hopefully, sa kabila ng mga ginawa ng ating mga economic managers, as much as they can, yun nga po, hindi makakamit. Galing na mismo sa isa nating economic manager, kay Secretary Balisacan ng DepDep, we will not be able to reach the economic growth outlook for 2025. Hopefully, by 2026, things will change. Tulad nga po ng mga nabanggit ni Sir Mike, kung ang governance ay mapapaigi,
mapapaganda ang governance, kung mapapasagot lahat ng may kinalaman dito sa mga flood control anomalies, hindi lang mapapasagot, retribution, bayaran ang mga dapat bayaran na pagkakasala, makulong, at maibalik ang pondo sa taong bayan. Ayan, yan ang mga dapat na mangyari. And of course, umaasa tayo na magiging mas favorable naman ang lagay ng panahon para makaiwas naman tayo sa mga kalamidad, para makabangon ang ating agriculture sector, ang ating manufacturing sector, para po makabuelo ang ating bansa, ang ating ekonomiya sa 2026. Pero sabi nga nila, all is up to God the Creator. Kahit anong gawin natin na pagsisikap, kahit anong gawin mo, ang Diyos pa rin nasa taas ang nakakaalam kung anong kakahantungan. So, besides yung ginagawa natin, sabi nga, di ba may kasabihan sa Tagalog, nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Tama ba ako doon, Tita Susan? Nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. So, while we do our best to keep our economy afloat, let us also pray to God, to the Almighty, na tayo gabayan yung ating mga economic managers at mga leaders ng ating bansa. Nagabayan sila upang maiahon, maibangon ng ating ekonomiya para sa kapakanan ng sambayan ng Pilipino. Bago ako tuloy magpaalam, binabati ko lahat ng ating mga overseas Filipino workers at Filipino diaspora, bagkat ngayong buwan na ito, December, is Overseas Filipino Month. Filipino Overseas Month. Nagbibigay po tayo sa lahat ng ating mga overseas Filipino workers, land-based man o sea-based, at mga Filipinos living and working abroad. Sa inyo pong sakripisyo, sa inyo pong pagmamahal sa inyong mga mahal sa buhay, maski na sila nandito sa Pilipinas at kayo nasa ibayong dagat. Nagpapasalamat po kami sa inyong walang sawang pagtulong sa ating ekonomiya sa pamamagitan ng inyong mga remittances. Alam ko marami sa inyo ang nagsasabing kulang ang serbisyong na ibibigay ng gobyerno para sa kapakanan ng ating mga overseas Filipino workers sa kabila ng patuloy ninyong pagsuporta sa ating ekonomiya para to keep our economy afloat. But I guess, pero sa aking pagkakaalam, may mga pagbabago naman po sa mga serbisyo ng gobyerno, partikular sa mga serbisyong pinagkakaloob ng OWA at ng DMW. At itong mga pagbabagong ito, kahit paano po ay nakatutulong sa ilan sa mga kababayan nating mga kababayan nating OFWs. Lalo na yung mga sa ating Filipino diaspora who's in distress, nangangailangan ng tulong. At hopefully po, maramdaman din po ng lahat ng ating mga OFWs ang mga bagong tulong at programang ito ng gobyerno sa pamamagitan ng DMW at ng OWA. Muli po, ako yung nagpapaalam na para sa isa pang edisyon ng Global na Tayo. Pero always, like and follow our Radyo Pilipinas World Service Facebook page and subscribe to our Radyo Pilipinas World Service YouTube channel. Maraming salamat po at magandang umaga mula dito sa Pilipinas. Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo, talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo, dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino saan man sa mundo. Tara na, Global na Tayo.